Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 17, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Robinsons Cyber Sigma, Luton Avenue, Robinsons Avenue. Dito yan sa may Fort Bonifacio, Taguig. At dadalhin po natin sa may SM Mall of Asia, Barangay 76, Pasay po. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan. Huwag tayo pupunta doon siya. Paliwanag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solido, dahil sa paggalaw ng automatic dredge, nagpupuntan ang mga bato sa ilalim ng dagat at sumuksok sa ilalim ang isa sa mga ito, dahilan para umangat ang iba. So kanyari, ito yung intersection, dito yung trends. Kapag sumubsob yan, nagkakaroon ng bubble dito. Pag hindi yan napadulas, mag-rebound yan. Kaya dalawa ang magiging resulta niyan. Una, pag-angat ng lupa, coastal uplift ka. 1 to 2 meters ang nangyaring coastal uplift. Permanente na yun. Base sa satellite image na kuha ng Philippine Space Agency noong May 10, kita kung gaano kalapit ang tubig ng dagat sa dalampasigan. Pero sa imahe na kuha noong June 9 o isang araw matapos ang lindol, kapansin-pansin na lumawak ang baybayin at naglitawan na rin ang ilang underwater features gaya ng mga coral. Sa mga larawan na kuha ng DNR Soxargen, kita ang mga patay na laman dagat at coral dahil wala na ang mga ito sa ilalim ng dagat. Malaki ang magiging epekto nito sa marine biodiversity, lalo't gaya ng mga puno, dekada pa ang binibilang bago magkaedad ang mga ito. Maaaring in the long run, magbago din yung composition ng mga species doon sa area. Kung malaking parte yun ng coral reefs before, for sure na naging importante yon for a very long time sa mga community kasi doon pwedeng nangingitlog yung mga isda, doon nagpapalaki yung mga isda. Yung mga baby corals, for example, na bagong magde-develop doon sa nakalubog na area, hindi naman po yun agad-agad magiging coral reefs overnight. Dahil sa karagdagang patse ng lupa sa baybayin ng Glan, posibleng maisipan ng ilan na tayuan ang mga ito ng mga bahay o kahit ano pa mang istruktura. Pero nagbabala ang mga eksperto laban dito. Prone yan sa storm surge and tsunami. Ang pangalawa, corals yan. Corals when underwater grow. But once they are uplifted, prone yan sa dissolution. Pagpatay na yung corals, ang limestone lang yan calcium carbonate, pwede siyang matunaw. So yung iba dyan pwede magkaroon ng butas, kaya may mga sinkhole. Dagdag ng DOST, kailangan masusing pag-aralan ang estado ng mga bato at lupa sa baybayin ng Glan. Dahil wala nga ito noon at lumitaw lang kasunod ng lindol, walang nakasisiguro na hindi rin ito babawiin ng kalikasan. Oras na muli magkaroon ng paggalaw ng lupa. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Mga kapamilya, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, may katamtamang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Posible rin nila na lumapit ito sa PAR sa linggo. Pero inaasahan saglit lang itong maglalagay sa loob ng PAR at hindi naman tatama sa kalupaan. Ang tabayanan ng mga sunod na meters sa 10.8 na ito. Yung sa lagay naman ng panahon bukas, araw ng Huwebes, easterlies pa rin ang umiiral ng weather system na maaaring magdala ng pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorms o yung pulong-pulong ulan sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila. Sabay-sabay na pinakawalan ng halos 80 baby pawikan sa dagat ng Panglao, Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Central Visayas, nangitlog ang mga nanay na pawikan ilang oras bago ang pagdiriwang ng World Sea Turtle Day nitong Martes, June 16.
Bagamat sagana sa Green Sea Turtle o Pawikan ang lalawigan ng Bohol, itinuturing na ito ng International Union for Conservation of Nature bilang endangered o nanganganib na maubos. Kaya muli pong nanawagan ng DNR sa mga residente at turista na tumulong sa pangangalaga ng mga pawikan at kanilang natural habitat. Sa pagbabalik ng TV Patrol, huling sulya para sa player ng Ateneo na si Divine Adili, dinagsa ng mga kaibigan, kaklase at taga-suporta. At Julia Montes, hindi lang katambal ni Coco Martin, producer din ng Sigabot. Tuloy-tuloy pa rin ang mga Tindahan, balik ako gagawin ko dyan. Sana ko nandiyan pa mga sa Arlington Memorial Chapel ngayong Miyerkules. Siya rin ang tumutulong Alam mo yung mama at papa ko. sa mga kailangan ayusin Parang binabrainwash.